Ang lilim. Ratrata na to hanggang dun sa kilometer 3. Grabing init. So, wala na akong tubig. Hi, welcome back to my channel. This is a quick vlog about my hike to Mount Ugo sa Benguet. Itong event na to was organized by Sir Jake Batalier. Check nyo yung profile niya sa Facebook para makita nyo yung mga nakaline up nilang minor and major hikes. Magsisimula ang hiking namin dito sa Barangay Kayapa. Ito yung magiging jump-off point namin. So dito kami mag-register, kukuha ng tour guide at porter, at dito rin kami magpe-prepare para sa simula ng hiking namin. Dito pa lang tanaw mo na yung napakagandang kabundukan ng Benguet. Napakayabong ng kagubatan at malamig na ang klima kahit nandito pa lang kami sa baba. Dahil major hike ang event na to, ay nag-decide ang ibang mga kagroup ko na magambagan para kumuha ng porter. Hanggang 15 kilos naman na timbang yung pwedeng paghati-hatian. Gumagamit na din ng habal-habal ang mga porters dito ngayon. So yung mahigit na 8 hours na lakaran ay mahigit 1 oras na lamang kung habal-habal ang gagamitin nila. Matapos kumuha ng guide at porter para sa grupo namin, ay nagsimula na kaming maglakad. Sa kabuuan, nasa 33 kilometers daw ang haba ng lalakarin para matapos ang buong hike ng Mount Ugo Traverse. Ang plano ay aakyatin namin ngayong araw ang kalahati ng kabuuan ng hiking na ito. Mula kilometer 21 hanggang sa kilometer 14, doon kami magtatayo ng kanya-kanyang tent para magpalipas ng gabi at magpahinga. Tapos kinabukasan naman itutuloy namin yung paglalakad pababa na dun sa exit ng Mount Ugo. Unang oras pa lang ng hiking na to ay talagang napasabak na ang grupo namin dahil sa kaagad na assault trail o paangat na daanan. Dala-dala ang kanya-kanya naming bag ay nagpatuloy lang din kami sa paglalakad dahil mahaba-haba pa nga ang lalakbayin namin papunta doon sa campsite ng Mount Ugo. Pahinga time. Malapit na, kuya. Okay. Hindi nga. Dun sa village. Mga ilang minutes na lang papunta dun sa village from here. 40 minutes. Tapos from village to campsite. 5 to 6 hours. Layo pa pala. Kala ko naman. Minutes na lang din. 6 hours pa pala. Pagkatapos ng mahigit na 2 oras na puro assault na daan ay nakarating na din kami dito sa Indupit Village, yung unang village na madadaanan natin kung saan pwede tayong bumili ng mga pagkain at tubig. Habang naglalakad kami, naisip ko lang, simple lang talagang buhay din dito. Pagtatanim ng gulay ang pangunahing pinagkakabuhay ng mga tao. Mabagal ang araw kung tutusin, pero kumpara naman sa syudad, mas tahimik at hindi magulo.
ng mga pechay. Mawian eh. Hindi na binigyan ng budget mag-overnight eh. Hindi, sa bus na matulog. Mas naman sila, no? Matindi yung ano, matindi yung transporting kami sa dot oxygen. Ano, Sherpa. Yan. Bakit yun? Kalahin ko yata takot. Pagbabaho, walang tao. Mula dito sa parting to ay puro patag at banayad na yung daan. Ganun pa man, napakahaba ng trail na to. Mula din dito ay parang nadagdagan na din ang lamig sa paligid at kung napapansin nyo, halos lahat kami naka-jacket na dito kahit tanghaling tapat pa lang. Sabi ni Kuya may pataas pa. Pwede pa dito. Mount Ugo, Ansipsip. Tapos dito sa taas. Kumain na kayo? Let's go. Let's go! Kinakain na naman tayo ng dilim ng hamog. Ang campsite ba yun nandun sa pinakadulo? Dito sa baba. Ah, dito lang. Ah, okay. Yung summit pala yung nandun lang. Okay. Kung mga bandang alas 2 pasado ng hapon ay narating na rin natin itong maliit na village dito kung saan ay magre-register ulit tayo tapos magbabayad ng 100 pesos kada isa. Mula dito ay mga 2 o 3 oras pa hanggang doon sa mismong campsite sa kilometer 14. Hindi ko na na-videohan yung pagdating namin dito sa sobrang pagod at dahil sumasakit na din ang tuhod ko. So ipapakita ko na lang yung itsura ng campsite dito sa kilometer 14. Ito yung mismong paanan ng Mount Ugo at mula dito 1 oras pa paakyat doon sa summit ng Mount Ugo. Now, ang plano, bukas ng madaling araw doon kami magsa-sunrise. Si Kuya Warren na hindi daw lasing. Di ba hindi ka lasing, Kuya? Lasing ka ba, Kuya? Hindi. Basta babad mo sa ano. Yan. Pero pag ano mo sa Warin. print mo warin anong
Grabe, sa sobrang lamig kagabi. Napagamit ako ng emergency blanket. So, 6:57 a.m. Hindi tayo nakapag-sunrise din. Anyway, okay lang yan. Yung sunrise naman, oh. Di ka rin pala summit? Di ko kasi kinaya yung lamig kaganina. Lang palamig? Ilang palamig mo? Meron naman. Nakadalawang na nga ako eh. Tatlo na nga eh. Tapos may kumot pa ako. Paggamit pa ako ng emergency blanket. Pero hindi pa rin ako makatulog. Parang 2:00 na ako nakatulog eh. Morning po. Yung nga. Kaya tinamad na ako makyat kanina. CR. Okay, so from campsite dito sa kilometer 14. Actually, I mean, if dito kayo mag-campsite sa KM 14 or kilometer 14, ito yung starting point nyo pumunta ng Mount Ugo Summit. Tapos pupunta doon. Doon. Tapos bababa ulit sila dito. And then mag-breakfast lang. And then break camp na. Tapos descend na kami mamaya. Ayan, so this is actually my first major hike after so many years. I can expect na kaya ko pa pala. Although sobrang sumakit yung mga hita ko. Tsaka yung ankle. Pero kaya pa rin naman. Actually yung Mount Ugo marami namang part na banayad lang yung trail. Actually sobrang haba lang nung kapatagan. So parang from the jump off point kung saan kami nagsimula ito kung 10 kilometers or 14 kilometers kasi nga ang tawag dito ay KM14. Mga gusto magpunta ng Mount Ugo, make sure na prepared kayo din. Pagdating sa lamig, actually isa pa sa mga na-miss ko siguro is yung pagdadala ng trail foods. Siyempre, it helps din sometimes na meron kang trail foods para ganahan ka maglakad. So, wala kasi ako nadala kahapon nung nag-start kami mag-hike. Tapos yung tubig ko, yung 2 liters ko na tumbler, naubos agad dahil nga nakakapagod. Gawa nung from the jump off, puro assault agad. Mga 1 hour and 30 minutes na assault. Bago yung kapatagan. Ayan. Anyway, good morning everyone. Ayan, ito yung view ko ngayon. This is the KM14 campsite. Ayan. Ayan, actually, mates, may break camp na tayo.
Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Na ulit. Konting lakad na lang. Sakit na ng tuhod ko. Wala pa tayong isang oras na naglalakad. Actually 10:13 pa lang. 9:30 kami nag-start ng descent. So mga 45 minutes pa lang tayo naglalakad, pero sakit na ng tuhod ko. Kasi nga puro pababa, tapos yung daanan mahirap kasi tuyo, tapos mabato. Kaya ngayon ang sakit niya sa tuhod, lalo kung may dala kang mabigat sa likod. Ayun, pero mas okay pa rin to kaysa dun sa puro paahon actually. Yan. Tapos ngayon pala mainit na. Ayan, so mababa pa yung lalakarin natin. Okay, update ko kayo later. Bye bye. Yun, malilim na din. Ay, sakit sa tuhod. Hindi pa, pabaliktad na nga yung ano namin eh. Pabaliktad na kami. Hindi ko namin. Tagat na. Hindi ka rin pwede. Nagabaon na. Okay. Time is 10:43. Okay. Grabe, init. Ratrata na to hanggang dun sa kilometer 3. Wala nang pahinga-pahinga. Tapos doon na lang tayo mag-wash up. Grabing init. Mandi effect yung sunblock. Sunscreen. Ay, walang lilim. Man. Okay. Tapos wala na akong tubig. Meron pa naman ako mga isang tikim na lang. Ganun. Doon ko naiinumin ito pag natatanaw ko na yung mismong village. Doon sa pinaka-barangay. Sa kilometer 3 mismo. So, 12:38, 10, 11, 12. Okay, so mabilis tayo, no? Kung 9:30 tayo nag-start, mga 3 hours pa lang mahigit tayo naglalakad, pas yung pahinga kanina. Kala ko naman abutin tayo ng sobrang hapon. So maaga-aga pa rin tayo makakauwi ng Manila. Okay, at least merong gripo dito sa baba.